Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Ombudsman tinanggal ana restriction na sa salin. Gobyerno pinag-inkaminara na ipagpadagos ang implementasyon kan na suspension kan sinasabing multa na nagagamit ka na mga temporary na mga plaka. Nagkapirang mga legislador kinundinaan panibagong pangaharas ka na China sa mga miyembros kan BIFAR asin man barko kan Pilipinas duman sa WPS. Kamayo pa kan mga barata sa lado lokal, reforma sa bangka secrecy makakatabang para manda labanan ang korupsyon sabi kan Bangko Sentral kan Pilipinas. DOH preparado na ang bid capacity kan sa mga hospital bilang preparasyon sa sinasabing subuot na pagtama kanda dabiguan. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes po at yan pagkatapos lang po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang liwata, marhay na aga po sa inyo kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, hinali ng unyan ka na ombudsman ang mga restriksyon sa pagkuha kan Statement of Assets and Liabilities Network SALN kan mga opisyal kan gobyerno sabi saman kan Memorandum Circular number 3 na ipinagpaliwas kadag talikod na aldaw kan na Martes o kasudma basado sa ombudsman ang desisyon ang mayobetong isulong ang transparency bilang digdi pagkakaigwanin padlaban sa korupsyon ni inuli man kan karapatan kan publiko na maaraman ko na paano nako asin ipinagpanmudbud kan mga opisyal ang sindang mga kayamanan pwedeng inspeksyonon asin kopyahon ang mga salin 10 dias matapos kan uring aldaw kan pagsumiti gikan sa gabos na mga ahensya kan gobyerno ang kaagadan dapat na isumiti sa Public Assistance and Corruption Prevention Office o PACPU o ang pinagapod na Public Assistance and Corruption Prevention Bureau PECB. Pwede man na magsampa ng reklamo sa Ombudsman Field Investigation Office FEI kung may ebidensya asing da maipaliwanag na yaman may mga impormasyon na aliun sa salin antisili itauman sa parte mismo kan na publiko araw kan kompletong address detalye kan na minor de edad na aki asin man na perma salado man kan ID numbers da iman itatao ana salin kon ana Roberto Paraman sa commercial asin paggamit upang impluensya ang sarong kaso.
Sa tuya pa nga pamayukan mga barata pa sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si Deputy Majority Leader Ramon Rodrigo Rhodes Gutierrez sa gobyerno na ipadagos na pagtanggal kan multa para man sa motorista na nagagamit kan pinagapod na temporary plates. Ipinagpahig ni Gutierrez na inihuli man kan kadakol pa man girarinin plaka anda ipa na itatao sa mga maikad sa diri kani an pahayag kang kongresista kasudod man kan direktiba ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na suspindiron ang pagpataw kan multa kan mga nagagamit temporaryamente kinasambit ng plaka. Sigun man kay Gutierrez nasambit na nga lakdang na ini nagpapailing ni pagkakaigwa ni pagka-insyende asin pagiging makatao sa mga motorista na nagagamit kanasambit na nga mga temporary plate. Dagdag pa kani ini ana sarong magayon na paagi para man makahanap ni mas epektibong solusyon tangani man mas pang maparikas an paggibo asin man pagduol kan mga plaka. Tinawan doon ka na sambit ng kongresista na dapat na siguron mo na maray ang sistema antisman magpataw nin anuman na klase nin multa. Sa mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, kinundi ng unyad kanda West Philippine Sea WP is black kang kongreso an panibago nga pangharas kan mga barko kan China sa mga barko kan Pilipinas duman sa Baho di Masinloc Scarborough Shoal asin man Escuda Shoal an mga barko nga nagaras gikan mismo sa parte mismo kan Chinese Coast Guard CCG People's Liberation Army Navy asin Chinese Maritime Militia. Sigun pa man sa grupo narigdi ana pinagahihipaan o digdi pinagaharang subuot asin pinupugulan ana mga mga barko kan China an mga barko kan Pilipinas na magdara nin supply sa mga parasira na mga Pilipino. Tinawan doon kan WPS Black na palusot lang kan China ang pagprotekta sa environmental reserve bilang kausa kan pangharas binatikos man kan grupo an peligroso na aksyon kan China asin nagdudul nin peligro an buhay kan mga tauhan kan gobyerno asin man mga parasirang mga Pilipino. Tinawan doon na ana Baho di Masinloc asin na Escuda Shoal parte mismo kan para sira kan Pilipinas asin sakop kan pinagaapod na Exclusive Economic Zone EEZ kan Pilipinas. Dagdag pa kani na pa uro-otro subot ang pangaras kan China nagpapailing na pinagbabaliwala kani ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin man ang 216 arbitral ruling na pinagapaluwas na nagsasabi na nasambit ng lugar, teritoryo o sakop kan Pilipinas. Iba pang detalyes kan mga barata, mas epektibo ang mga reforma sa transparency sa pagkakaigwan ni pamumuhunan digdi sa laog kan Pilipinas orugda sa pagluwag sa bangka secrecy law para man labanan ang korupsyon kaysa man sa pagalikan visa kan mga lumang 1,000 pesos asin 500 pesos bill na papel na sinasabing digdi siguna sa Bangko Sentral kan Pilipinas. Paliwanag mismo kan Bangko Sentral kan Pilipinas magastos asin day garantisado ang solusyon kan demonetization kanasambit ng mga kwarta. Mas makakatabang ang mga reforma kan na transparency, partikular na ang pagbabago sa Bank Secrecy Law, Republic Act No. 1405 na saro sa pinakamaigpit sa kinabanda. Ipinagpayag kan na BSP Assistant Governor Maria Margarita Diboquia Gonzales, ang Deputy Governor Mamerto Tangunan, asin man Eloisa Glendo, Direktor kan CPID na anda pagkakaigwanin na malugaka sa bangka secrecy ang magpapadali sa pagsubaybay kan mga investigador sa mga illegal na mga pondo asin na pang kakaigwanin na pangkukurap
kan mga deposito na kung sain sa deklarasyon kan mga pagsasariri abang digdiya makakatabang man subuot sa pagbilog kan nasambit ng kaso saro sa mga prioridad na prosopisto kan Legislative Executive Development Advisory Council o LIDAC para sa ika-20 Kongreso iyo ang pag-emyenda kan Secrecy Bank Deposit Law sa presenting lay dahil pwede nga ibulgar kan mga opisyal kan bangko ang impormasyon mapadapit man sa deposito ninuli man kan ini confidential obheto kan mga emyenda na tawanin autoridad ang Bangko Sentral kan Pilipinas na siyasatod na ang mga bank account kabali na ang mga foreign currency deposit sa mga lokal na mga bangko offshore o accounts. Sa iba pang detalyes kanda mga bareta pa sa lado nasyonal. Sa bareta pa kita sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Health DOH sa publiko na ana mga ospital sa parte mismo kan Metro Manila preparado asin may kapasidad na magsimbaga in kaso magabot ang pinagapod na the big one sarong dakulang linog na pwede nga magtama sa sarong riyon. Basado man sa DOH Secretary Ted Herbosa, siniguro kanina ang gabus na mga hospital na pinapamayuan kan DOH may kakayahan na magdagdag ng 10% kan sa indang presenting bed capacity. Initangani man na masiguro na mas dakul na mga pasyente ang pwede nga maakomodar kung in kaso magkaigwanin mahiwas na pangangaipo parman sa medical na atensyon pagkatapos kan sarong dakulang pagkakaigwa Nenry Malaso. Apuera kaya ni pinagpahig kan sekretary na si Herbusa na ang kada hospital ay guama nin mga contingency plan na preparadong ipasunod. Ang mga planong ini ang igwa nin kasiguruhan na ang mga hospital pwedeng magpadagos sa pagdul kan serbisyo sa mga pasyente maski ngani sa tao kan sarong dakulang kalamidad. Tinawan doon ni Herbusa na ang mga DOH sa hospital na makukuha man sa Port Quadrants kan National Capital Region NCR may bastanting surge capacity. Dagdag pa kani ang mga ospital igwa subot nin bastanting emergency supply arog kan mga bulong medical supply asin iba pang kagamitan na kinakaipuan sa pagresponde sa sarong dakulang kalamidad. Dinagdag pa ni Secretary Herbosa na ang gabus ni party kan mas pinakusog na disaster preparedness kan Departamento sa Salud. Sa iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga nagababaga nga mga barata sa lado nasyonal. Liwat na nako akan na Pilipinas sa ikatulong magkasunod na taon ang pagiging beach dive destination sa parte mismo ka na Asia. Sigun man sa Department of Foreign Affairs DFE, nasambit na nga pagbisto ang iginawad ka na Travel Weekly Asia Readers Choice Award 2025 na ginibo naman sa Singapore Merchant Court. Sinabi na niresibikan Philippine Ambassador to Singapore Medardo Gia Macaraig anda nasambit na nga onra bilang representante kan Philippine Tourism Promotion Board TPB nakuha kan Pilipinas ang nasambit ng award gikan sa 2021-2023 asin man 2024. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta pagitangunyad sa lado nasyonal pinag-numrahan asin na itinanghal bilang Miss Universe Official 2025 kanda Mrs. Universe Official 2025 pageant si dating 6 Mamba dancer Sorger Mercado kay banan kanina na pinagtawanin onra asin na pinagtanghal iyo ang pambato kanda Bulgaria bilang Mrs. Universe Official asin Northern Australia bilang Mrs. Universe Official 2025. Apara kada sambit ng award na kuaman kan based in talent based in national costume asin based in long gown na
nagilibod man sa party mismo kan Laguna an sa iyang social media account ang nagpost ninladawan kataid mismo ang mga SAS asin man award na nakuha kani. Sinabi kani nangunyan lang niya o siya nang gana sa pageant ninuliman kanda siya tuod naman na makipag bardagulan sa stage sa arog kan ginibo ka nagkaparang mga komedyante sa laog mismo kana nasyon kana Pilipinas. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata pa kitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nagatutulak ang Senate Committee on Agriculture na bagon ang Rice Tarification Law asin ibalik ang kapangyarihan kan National Food Authority tanganiman na magdanay ang presyo asin maprotektaran ang mga parauma ninuli man ka negatibong epekto kada batasa sa sektor kan agrikultura. Tinawan doon ni Senador Francis Pangilinan ang pagbaba kan presyo kan paaroy sa kunang 8 pesos ang kada kilo ninuliman kan paragos na pagdagsa kan imported na bagas. Kung patakaran asin na pulisiya and kinakaipuan digdi dapat lang subuot na tawanin atensyon nin malinaw na rason and pagkakaigwa ka naging epekto ka na Rice Tarification Law. Sabi pa man ni Senador Pangilinan, suportado ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang reforma sa party ka na RTI o RTL tangani man na mapakaray ang intervention na serbisyo sa extension asin modernization ka National Food Authority o NFA. Idinagdag pa ni Pangilinan na aprobado ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang duwang executive order saro sa parte kan na minimum floor price kan paroy sa irarom kan na sagip saka ak asin na saro pa nga pagbakal kan gobyerno kan direkta gikan man sa mga parauma asin man mga parasila ana RTL ana nagsasabi nga naglilibirasa sa parte mismo kan importasyon asin man bagas sa paagi kan pagribay kan na kota sa taripa asin pagbugta kan mga rice competitiveness enhancement fund. Alagad binatiko sini ninuliman kan na pagbaba kan presyo kan paroy sa tahaw kan pagluya kan na NFA. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagababaga nga mga barata sa lado nasyonal. Nagpatanid asin nagpatanid gunyan ang Sarong Consumers Group na pwedeng magbunga ng paglangkaw sa presyo kan mga parong asin iba pang mga proyekto sa lado kan construction ang planong taripa sa imported na simento. Basado yan sa United Consumers Coalition, ang dagdag na taripa ang pwedeng magtulak sa domino effect sa presyo kan mga materyales sa lado kan construction na sa huri ini namamati ka na mga saradita na mga kadsadiri ni na mga harong. Pinag-ingkaminar kani ang Department of Trade and Industry o DTI na liwat na pag-adalan ang prosopesto na maghanap nin mga alternatibong mga solusyon. Tangani man na nadigdiya magdanay abot kaya ang presyo kan semento sa merkado. Mantang siniguro kan na Departamento kan na Trade and Industry na isinasang alang-alang ninda ang entries kan mga parabakal asin lokal na industriya antes na magpaluwas kan pinal na rekomendasyon basado sa nasambit ng ahensya obheto ka nasambit ng taripa na digdi protektaran ang mga local manufacturer laban sa grabing pag-angkat kan simento. Alagad paragos ninda na pinagbabalansi ang kapakanan kan mga negosyante asin man kan mga konsumidor. Mayo panin pinal na desisyon kung nga rin ipapasunod ang nasambit ng taripa asin pinaglalauman na iluluwas ang opisyal na anunsyo sa mga masunod na mga simana matapos man ang konsultasyon sa mga stakeholder. Talyes ganda sa tuya pa nga
mga bareta pagitangunyan sa lado lokal sa iba pa o lado nasyonal sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal nahandal ngunyan ang Department of Migrant Workers DMW sa napabareta na pagkawara kan duwang overseas Filipino workers OFW duman sa parte mismo kan Hong Kong. Siniguro sa publiko na anahin siya an maigpita na nakikipag-ulay asin man sa mga autoridad tangani man na mahanap ang mga nawawarang mga trabador. Sinabi kan Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakikipagtabangan man sinda sa Department of Foreign Affairs DFA, Philippine Consulate General, Hong Kong Police Force asin Hong Kong Immigration Department. Pinagbisto kan DMW ang mga nawawarang mga OFW na sinda ay may mahilum Pabuaya, 24 anyos, asin Alili Perez Tibay, 33 anyos. Basado sa report gikan mismo sa parte kanda Migrant Workers Office duman sa Hong Kong, ang duwang OFW hori subot na nahiling na Oktubre 4 duman sa Chuin 1 District. Nag-apilangon yan ang DMW sa Sisayman. May impormasyon na sa kinakamugtakan ni Pabuaya asin man Tibay na makipag-ulay sa Philippine Consulate MWO Hong Kong asin man kinawan doon na maski salit na detalye o ladawan makakatabang sa paghanap sa nasambit ng duwang OFW. Nagpahayag manin pakikisumaro ang DMW sa pamilya kan mga OFW mantang sinisiguro sa sainda na isasagibo ang gabus na posible na lakdang tangani man na mahanap ang saindang mahal sa buhay. Basado sa nasambit ng ahensya, preparado sinda na magtao ni gabus na kinakaipuan na suporta kabali na ang legal, medical, emergency assistance maging emotional aid sa saindang mga pamilya. Inotrungunyan kan DMW ang pangako kaning protektaran ang kapakanan kan gabus na mga trabador na mga Pilipino duman sa abroad asin tinawan doon ang mga kaligtasan kan kada OFW asin man magdadanay ang panginot na trabaho kaini. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata ngunyanda sa lado nasyonal. Preparado si President Ferdinand Marcos Jr. na itao sa publiko ang sa iyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALIN sa Sisayman na nagahagad kani kabali na ang Ombudsman asin man Independent Commission for Infrastructure ICI. Sigun kay Presidente, susunodon kani ang lumang patakaran kan Ombudsman na naliwata na pagbubukas kana akses kana salin na kung sain pinagsuspende sa mga nakalis na mga administrasyon asin ipinagsusugo man sa gabinete ang araw kaning mga lakdang. Kasabay kani nagpahayag nin kahandaan man si House Speaker Ferdinand Buyi III na kusang iluluwas anda sa iyang salin tangani man na magserbing halimbawa asin man isulong ang transparency sa laog mismo kan kamera. Basado kidi haloy ng girigibo kan kamera ang pagbubukas kan salin kan mga mambabatas asin na panahon pa para ini maibalik. Bunga naman kan bagong memorandum kan Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na nagtatalaan na sa publiko pwedeng makakuha kan mga kopyada kan salin sa laog nin 10 dias matapos nini maghagad ang lakdang ni PBBN asin man di parte kan liwat na pagpapatibay kan transparency sa laog kan gobyerno asin pagpapahiling kana halimbawa o example sa mga opisyalis kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga bareta sa BBS-FM Naga, ipinagabugtak o pinagnumrahan ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si dating Philippine National Police PNP Chief Benjamin Acorda Jr. bilang Executive Director kan Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOCC. Ribayan ni Acorda si Pao
Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz magigirumduman nagserbisyo akorda bilang pamayukan na PNP poon Abril 2023 sagkod ng March 2024. Miyembro siya kan Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. Naging direktor kan na PNP Directorate for Intelligence antes na ini naibugtak bilang PNP Chief. Si Cruz, dating Philippine National Police Academy PNP Chief o PNP Chief, asin ibinugtak bilang PEOCC Undersecretary kan January 2023. Ginibo ada pausisi sa irarum kan Executive Order 295 kan 2000 asin ibinubugtag tanganing magsagibo kana epektibo asin episyenteng anti-crime drive kabali ana paghanap asin pag-imbestigar sa criminal groups asin man kan sa indang mga protektora sa lado kan gobyerno sa paagi kan intelligence asin counter-intelligence effort basado sa direktiba ni President Bongbong Marcos. Panginot na trabaho kan pausisi sa irarum ni Cruz iyo ana pagbungkag o paglansag kan Philippine Offshore Gambling Operation POGO o PUGO. Bunga naman ka na sunod-sunod na sinasabing human trafficking asin iba pang mga kriminal na gibo ka na sambit ng sindikato. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, mininos kan palasyo kan Malacanang ana pagbaba kan trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong survey kan Social Weather Station SWS. Basado sa report, buminaba ng 43% ang trust rating kan na presidente Parman sa bulan kan September gikan sa 48% kan bulan kan Hunyo o sinasabing nagbaba sa naman ng kadikit na 5% puntos. Sa payag ni Presidential Communication Office Undersecretary of Palace Press Officer Claire Castro, ipinagpahig kani na daiman na nahandal o nahaditdigdi ang palasyo kan Malacanang sa pagbaba kan na numero asin na nakapokus pa man giraray si Presidente Bongbong Marcos sa iyang mga trabaho para labanan ang korupsyon asin na maiangat ang kalidad kan buhay kan mga Pilipino sa tahuman kan na mga kalamidad. Sa kaparehong survey, nagluwas man na 50% kan mga respondent and sinasabi uyon na dapat papanaguton si dating Presidente Rodrigo Digong Duterte sa kagadan kan mga sangkot sa kampanya kani sa war on drugs. Mantang 32% anday uyon 15% and undecided asin 4% ang nagsabing dapat digdi tawanin doon na anasambit ng bagay. Pinakahalangkaw na suporta for accountability sa Visayas na igwakan sinasabing 54%, sinundan iyan kan Metro Manila 53%, Balance Luzon 52%, asin sa Mindanao igwaman nin 39%. Sa iba pang detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, nagpaluwas ang Department of Budget and Management DBM ng 3 billion pesos tangani man paiwason ang libreng internet para man sa aadal asin man kan mga estudyante asin para tukdo objeto sa mga last mile school asin man geographically isolated and disadvantaged area o gidas anasambit ng proyekto. Kadaklan asin kabangakan pundo ang sinasabing 1.5 billion pesos itinagama sa Department of Education DepEd para man sa Connectivity Enhanced Program for E-Learning na mataunin access sa online learning materials asin man digital tools. Mas nga ni harayok na mga barangay natatada pang 1.5 bilyones pesos suporta sa Pre-Public Internet Access Program kan Department of Information and Communication
o ana DICT. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga barata sa lado nasyonal, arestado ka National Bureau of Investigation ang duwang Japanese national asin duwang Pilipino matapos buot na mangkikil nin pirak o kwarta gikan sa duwang iba pang mga Japanese national kasumpay kan sinasabing nauntok na business deal. Ipinagpahid kan NBI Cavite North District Office digdi kabali sa mga nadakupa sa entrapment operation sa Manila kan Oktubre 1 sinda Akira Machida, Glenn Huerto asin Christopher Maramang. Inireklamo si Machida kana duwang Japanese national kabali ang sarong kontraktor. Sigun sa reklamo, nakipagtransaksyon sa saindaan suspect para man sa renovation kan sarong coffee shop na sinasabing sa iya subot na pagsasadiri. Nagkasundo ang duwang lado sa kontrata na nagkakantidad 4.73 million pesos alagad na pagarmaan na kan kontraktor na ang coffee shop bako palan pagsasadiri asin ini ang pinag-aarkilasanan ni Machida sa tao kaniya. Idinagos pa man giraray kana kontratista ang renovation kan proyekto asin nakaresibi nin inisyal na 3.31 million pesos na nagre-representar sa 70% sa kabilugan kan contract price. Sering man, dahil man nagpailing si Machida mantang nagpapadagos anasambit ng proyekto dahilan tanganing punduhon kan kontratista anasambit ng renovation. Sa pagkakaigwa nin pag-follow up, nagbanta subot si Machida kay banan sinda Huerto asin man Maramang sa complainant asin sa iyang pamilya. Tangani man na digdi magdaranin rason para ini ipaabot sa NBI. Sa napagkasunduan na meeting place, ikinasa an entrapment operation kung sa ina nadakop kan NBI anasambit ng mga Hapunis. At mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat sa lado lokal pagkatapos lang po nin pagirumdom. BBS Basta Bareta Sigurado. Ato kang sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal bilang pagpapatibay sa disaster preparedness sa asin resilience kan mga empleyado isinagibo kan na Commission on Population and Development CPD sa Interong Bicol ang pag-iinspeksyon sa gubag sa kana mga sinasabing empleyado ka nasambit ng ahensya na isagibo ang emergency preparedness rebriefing kana nagtalikod na aldaw kanda Martes. Iyan pinanginutan ni CPD Bicol Regional Director Joyce De La Paz Helbano tanganiman na ipagirumdum sa mga nasambit ng mga empleyado kan na gobyerno ang mapadapit man sa safety protocols asin na readiness measures kasumpay man kan na pagsagibo kan gubag inspection tanganing masiguro na preparado ang gabusa na sa indang mga personahi sa anuman na mga emergency situation. Ang lakdang na ini kan na CPD sa Interong Bicol bilang parte kan sa indang pag-response sa mga na-i-record na pagkakaigwanin linog sa manlain-lain na parte kan Pilipinas o kanasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP ang sarong 44 anyos na lalaki na naatubang ng kasong illegal na pagsira gamit ang dinamita bandang alas 2 nin pagkahapon kan Sudma sa barangay kan Harrison, Garchitorena, Camarines Sur. Sinasabi sa report kan PNP Garchitorena na dakop kan tracker team gikan sa Garchitorena PNP si alias RR 44 anyos sa bisa kan warrant of arrest ninuli man kan pagbalga sa illegal fishing gamit ang dinamita na kung sain pinagpaluwas kan RTC Brand 63 sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nasa 60,000 pesos
ang rekomendadong piyansa para manda sa temporaryong libertad kana sambit ng suspetsado. Mantang iningunya na nakakulong sa hipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Garcia Torina, Camarines del Sur. Ipa pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal para tukdo asin estudyante na igwakan pinagsasabing impluensya like illnesses. Marhay na magpaingalo muna sigun man sa sarong principal. Buyet Paderes sa detalye. Pasaro-saro ang igwang influenza like illness sa Concepcion Pequeña National High School sa alagad sigun sa sarong principal. Mas maray na maglikay asin kung labas na ang nakakamati na kaipuan na magpahingalo tutugutan ini. Iyan ang payo ni Principal Erwin de los Reyes ngunya na uso ang malatrangkasong hilang. Halimbawa sa National Capital Region sigun kay de los Reyes leman congested ang mga classrooms alagad ka kung may hilang maray na mag-face mask o mag-absent muna. Ini din ang payo niya sa mga paratokdo para maisaalang-alang sa indang salud. Pigsiguro man kan Department of Health na mayong dapat ikahandal ang publiko huli sa mayuman outbreak ini. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsagibo ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines del Sur kan pinagsasabing earthquake preparedness asin contingency planning workshop conference. Tangani man napakusugon ang disaster preparedness plans asin man kakayahan kan mga opisyal asin mga residentes sa pagatubang sa mga posibleng mga kalamidad o beto kan nasambit ng aktibidad na mapreparar ang mga tagaduman sa Banwaan kan Pasakaw sa tamang lakdang sa panahon kan linog asin mahiwas an sa indang kaaraman na manungod sa manlain-lain ng mga earthquake scenarios. Pinanginutan ang programang ini kana alkalde na si Nino Tayko kay banan ang opisyal asin mga residentes kada Banwaan sigun sa nasambit ng opisina kan alkalde ang araw kaning mga aktibidad. Importante tanganing magdanay ang kaligtasan asin karahayan sa parte mismo kan komunidad urog na sa mga lugar na perming tinatamaan kan mga kalamidad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, resulta kan 2024 CBMS kana PSA sa Camarines del Sur big turnover na kay Governor Elry Villafuerte. Darrell Banyas sa detalye. Turnover na sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang resulta kan 2024 Community-Based Monitoring System o ang CBMS kan Philippine Statistics Authority. Sarong dakulang lakdang para sa mas maray asin data-based ang pagaplano kan mga programa sa probinsya. Sigun sa PSA, ang CBMS sarong sistematikong survey na maut makuha ang detalyadong informasyon gikan sa mga barangay arog kan level kan pagtios kan salud, edukasyon, asin man kabuhayan. Iyo man ini ang nagsisilbing basihan sa pagdevelop kan mga proyekto asin serbisyo na angay sa totoong pangangaipo kan mga namamanwaan. Pigpanginutan ni Governor Elry Villafuerte ang pagresibi kan resulta kan sinabit ng survey. Subot magiging blueprint o basihan kan probinsya ang pagkrear nin mga komprehensibong programa gikan sa mga barangay, municipal asin man provincial level. Sinabi ni Governor Villafuerte na importanteng ma-breakdown talaga kung peraan out of school youth, peraan babae, ang lalaki, peraan mga handicap, asin iba pang mga datos. Kaiba sa mga nakaresibi kan resulta kan CBMS, ang mga lokal na gobyerno gikan sa Manila ay nabanwaan sa Camarines Sur. Tinawan doon pa kan gobernador ang dakulang papel kan resulta kan survey para sa mas komprehensibo asin inklusibong mga programang ipapautob digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta
sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal day nakapalag sa mga autoridad anda sarong wanted person duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur matapos na isiya matalaka asin dakupon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Ini sa kaso man na attempted homicide o homicide duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur alas 10:30 nin pagkaaga kan sudma kan tikloon ini kan mga miyembros kan na PNP sa isinagibong operasyon kan Pili Municipal Police Station sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Aileen Ocarisa. Officer in charge kan nasambit ng hipatura kan pulisya nadakop sa isinagibong manhunt Charlie operation and suspect na si alias Juan nasa tamang edad may agom residentes kan Banwaan kan Pili Camarines Sur sa kasong attempted homicide sa bisa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan MTC duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. May rekomendadong piyansa na nagkakantidad 36,000 pesos laban sa nasambit ng akusado. Inaresto sa nasambit ng suspect mismo sa laog mismo kan sa indang residensya. Binasaan man siya kan sa iyang mga diretso dapit man sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas asin tulos man pinagdara sa party kan Rural Health Unit tanganing ipa-examine an sa iyang salud. Ang suspect nakakulungon niyan sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal o sa lado lokal. Sa iba pang detalles kaniya sinasabi na subuot digdi nagpaluwas na ni napayag ang party mismo kan municipal asin man city disaster digdi sa laog kan syudad kan Naga. Iyan tangani man na magkaigwa kana pag-inspeksyon sa manlain-lain ng mga edificios asin man mga infrastructure project arog kana mga sinasabing mall, mga bangko asin man eskwelahan pati naman ang mga tulay. Iyan bilang preparasyon paghahanda kana lokal na gobyerno kana syudad mapadapit man sa sinasabing dabiguan labo-labo niya na ana paglibot kana City Engineers Office tangani man nahirilingon na ana mga luma ng mga edipisyo sa laog kana syudad Canaga para aramon kung an mga ini salbado pa sa posibleng pagtama kan makusuga na linog. Iyan bilang parte kan kasuguan kan alkalde kan syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, piga meeting kan Department of Agriculture di Bicol Regional Soils Laboratory RSL ang mga municipal asin na city agriculturist gikan sa manlain-lain ng mga banwaan asin syudad digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan tanganing pag-urulayan ang magiging operasyon kan bagong mobile soil laboratory kabali man sa mga urulayan iyo an mapadapit man sa expected deliverables logistic asin mga kasunduan sa pagultanan kan local government units LGU asin man regional soils laboratory ana probinsya ng Camarines Sur asin man syudad Canaga. Iyo an magiging pilot area kan mobile soil laboratory na kung saan na itao kan departamento kan agrikultura pinanginutan kan RSL OIC Chief Frederick Porcadilla. Ana nasambit ng online meeting na isinagibo kan nagtalikod na aldaw asin pinagpartisiparan kan Chief kan Laboratory Services Division kan Bureau of Soils and Water Management BSWM na si Maribel Jalalon. Sa iba pa kitang detalles kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyada sa lado lokal.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police ang tulong persona na imbolto sa illegal na sugal duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, si Police Lieutenant Colonel Aileen Ocarisa. Iyo mismo ang nanginot ng animan na darakupon ang tulo ka tao na impulto sa nasambit ng illegal na sugal alas 8:25 nin pagkabanggi ka subanggi. Gabus ini mga residentes kan Banwaan kan Pili Camarines Sur ang mga ini na aktuhan kan nasambit ng grupo na nagkakawat nin tong-it gamit ang 52 na plastic na mga baraha asin na may taya na nagkakantidad 744 pesos na nakulimbat kan mga miyembros kan PNP matapos na madakop ang nasambit ng mga suspek. Gabus na mga ebidensya pati naman ang mga tulong suspetsado nakakulungon yan sa ipatura kan pulisya sa Banwaan kan Pili sinda sasa nga taning kaso na pagbalga sa Presidential Decree PD 1602. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado lokal. Dako paan sarong persona nga parasira duman sa partibismo kada Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Nadakop ang 57 anyos na parasira na naatubang ning kasong slight physical injuries matapos isinagibong operasyon kasubagong amay nin pagkaaga alauna 25 iyad sa parte kan na barangay kan Barceloneta sa Kabusaw, Camarines Sur. Na-report kan mga miyembros kan PNP nadakop sa ginibong tracker team kan Kabusaw PNP si alias Lando, 57 anyos parasira, residentes kanasambit ng Banwaan sa bisa kan warrant of arrest sa kasong slight physical injuries na kung sain pinagpaluwas kan MTC sa partibismo kan na probinsya kan na Sorsogon na may pitsang September 29, 2025. May rekomendadong piyansang 1,000 para man sa nasambit ng suspect na parasira ng unyan yao nakakulong sa Kabusaw Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, mga tulay na pinagtutubudan na ginamit sa illegal na droga babantayan na kan Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan na Siyudad Canaga matapos na madiskubre kan mga autoridad na ginamit sa buot ang irarom kan nagkapirang mga tulay sa laog kan Naga partikular na sa lugar kan Panganiban Bridge bilang taguan asin nagibuan kan mga illegal na mga droga. Mas pinag-igpitan ngunyan kana pulisya ang pagbabantay sa mga nasambit ng mga lugar tanganiman na maiwasan na maotro ang nasambit ng insidente magkadarakop ang mga suspetsado basado sa konsiyo kan barangay kan Dinaga digdi permisubuot nailing ang mga hobenes na digdi nagraralaog sa irarom kanasambit ng tulay asin kun minsan nagsasagibukan sa indang patsisyon. Mantang ipinagpahig ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtaram kan Naga City Police Office na preparado na ang mga lakdang kan pulisya sa nagpapadagos na paghanap sa mga sangkot na mga individual. Dagdag pa haloy na subot na ginagamit ang nasambit ng lugar o tulay sa arong kaning mga aktibidad kan mga paratsungki digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Sangunyan binugtakan nani na mga ulang ana parte kan Panganiban Bridge tangani man na maiwasan ang makalaog an si isayman na magamit liwat kani sa illegal na mga aktibidad urog na sa illegal na droga o an pagchuchungki. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal gadan ana
o gada na ana sarong nga persona na embolto sa illegal drugs digdi sa parte mismo kana syudad kana Naga. Duwaman na miyembros kan na PNP ana sinasabing nga nalugadan iyan sa parte mismo kan ginibong drug bypass operation digdi sa laog kan na syudad Canaga kan na Subangi an grupo kan Philippine National Police o PNP sa laog kan na syudad Canaga isinagibo an sarong drug bypass operation kasubanggi dyan sa barangay Abilian, Naga City kung saan na target digdi an suspect na tagaduman sa banwaan kan kanaman na Camarines Sur. Alagad sa ginibong drug bypass operation nagkaigwanin na komprontasyon sa pagultanan kan na pulis asin man na PNP nasaksak digdi ang duwa nga miyembros kan pulis sa laog kan na syudad Canaga nakabali sa nasambit na nga operasyon na nagresulta kan na pagkaka-irido ka na nasambit na nga duwang pulis. Uli ka nasambit ng insidente digdi nagkaigwa ni napurutukan asin mad binawian in buhay na target kan mga miyembros kan na PNP na embolto sa drug bypass sa operation na tagaduman sa parte mismo kan kanaman na tulos man binawian nin buhay. Sa tuyang detalyes ngunyan kanda sa tuyang mga bareta na kita ngunyan sa luwas kana nasyon. Sa bareta kita ngunyan sa luwas kana nasyon o sa international. Maduman sa parte kana White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ini paramanda digdi inkaminaron na si US President Donald Trump na puunan na ada pagduhol ni na Tomahawk missiles. Importante daa nasambit na nga missiles bilang depensa sa padagos na pag-ataking kan Russia. Sinabi kay ni Trump na idadagos niya ana pagduhol nin Tomahawk missile sa parte mismo kan Ukraine daiman nagkakaigwa nin pagandal an Russia digdi nin huli sa preparado manda sinda na pabagsakon an mga missiles na malayog sa saindang teritoryo o sa saindang nasyon hali mismo sa mga ipapadarang Tomahawk kanda Estados Unidos de Amerika. Sa iba pang detalyes ngunyan bareta kita ngunyan sa kinabanin karawat. Sa sports news mga tugang formal na pinagnumrahan asin pinagbisto kan USA basketball team bilang bagong head coach si Filipino-American asin Miami head coach Eric Spoelstra. Mismo nga si US Men's National Team Director Grant Hill ana nagpili asin inaprubaran ini kan Board of Directors kan USA Basketball. Ang USA Basketball team iyo an igwa nin 17 Olympic titles sering man 5 FIBA World Cups titles an 54 anyos na Filipino-American coach na si Spoelstra and naging assistant coach kanya USA basketball team sa Paris Olympic asin assistant siya ni Steve Kerr kanya US 2023 World Cup. Naging labi man si Spoelstra kanda makuha kan hit ang kampyonato kanda 2012 asin 2013 apwera kan pagiging head coach kanda USA basketball team sa US Olympic sa 2028 magiging coachman kan 2027 FIBA World Cup nagigibon duman sa Doha, Qatar. Pakatugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote.
Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Casting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. Matutong maray na aga po sa ako po si Junel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado lokal, klase sa barangay Bagakay Elementary School, duman sa Banwan kan Tinambaka, sinuspindi uliman kan na manlain-lain ng mga hilang na tuminama duman. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, turnover ceremony kanda 45 nga mga tableta isinagibo sa parte kanda Dr. Domingo Abside Elementary School sa laog kana siyudad kana Naga. Maabot man sa 355 na kantidad kana shabu anda nabawi kana mga autoridad dumanda sa sarong lugar sa parte kana probinsya kan Camarines Norte. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagpuon na nga mag-monitor kaanda mga Christmas light sa laog ka na Naga, ana opisina kanda DTI. Maabot man sa 150 mga estudyante sa Sabang National High School naga-attender ka na sinasabing mental health guidance sa nasambit ng eskwelahan. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang diwata, marahay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang opisina kan Departamento kan Agrarian Reform sa Kabikulan nakamtan ang Prime HRM Level 2 accreditation gikan man sa Civil Service Commission nakapag-record ng panibagong triumpo ang Department of Agrarian Reform DAR Regional Office No. 5 matapos kani na makawikaw ang Level 2 accreditation sa irarumkan program to institutionalize meritocracy and excellence and human resource management Prime HRM kan Civil Service Commission sa Intirong Kabikulan o beto kan Prime HRM na mapakusuga ana mga sistema asin na ana pagkanood sa parte kan human resource management kan nasambit ng mga ahensya kan gobyerno tangani man masiguro na marhay asin na digdit tapat ang pagatud kan serbisyo sa publiko matapos ang duwang aldaw na on-site assessment kan September 16 sa gudnang September 17, 2025 nakamtan kan Department of Agrarian Reform Bicol
ana 100% compliance sa apat na kura kan HR system, recruitment, selection and placement, performance management, learning and development, asin man rewards and recognition. Itinao kan Civil Service Commission Regional Office number 5 ang sertipiko nin pagbisto sa Departamento kan Agrarian Reform Regional Office number 5 bilang patutuo kan kolektibong paglalapikot asin na dedikasyon kan mga personay pasiring sa padagos na pagkakaigwa nin pagtalubo asin na pagpapakaray kan pagtataunin serbisyo sa mga namamanwaan o sa publiko. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, rank number 4 most wanted person duman sa Banwan kan Goa, Camarines Sur, arestado sa kasong murder. Boyet Paderes sa detalye. Iniba ko natabi ang barita, timbog ang sarong parapadyak sa ginibong baybas operasyon kan mga autoridad sa Banwaan ng Kamaligan, Camarines Sur. Ang operasyon pinanginutan ni Police Major Rick Rehinales. Ini nangyari dyan sa Zone 5 sa Barangay San Roque mga alas 7 ng pagkabanggi kung sa arestado si alias Esong, soltero na kumpiskar igdi ang anom na pilasong plastic sachet na may laog kan pinagtutubulang shabu. 500 pesos na ginamit na baybas money as in 0.52 grams ang timbang na may kantidad 3,604 pesos na shabu. Sa pag-inventaryo ginibo sa tubangan kan mga mandatory witnesses, barangay Kagawad, tauhan kan korte, asin media. Ang suspect na sa kustodiyan ngunyan kan Kamaligan MPS para sa magkakaligong disposisyon. Mientras tanto, barita pat ginaray sa droga. Abangan natin ang bilog na detalles kan ginibong baybas operasyon sa barangay Abilia kung sain gadan ang suspect asin irido ang duwang pulis kan ang mga ini sa kung kan nagadan na suspetsado ni si Marlon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayong pong na isagibo kanda sudma aldaw ka na Miyerkules ang turnover ceremony kanda 45 mga tablets sa unit na itinao asin na ginibo dyan sa parte kanda Dr. Domingo Absede Elementary School sa barangay kan Bagong Bayan Sur, Naga City. An aktibidad sarong private public collaboration sa pagultanan kan Kanda Academy Philippines, Maka Vibe of Ride Corporation, asin man na K Family Foundation, kaibanan ang Department of Education DepEd sa obheto na digdi mapalangkaw ang kalidad kan edukasyon sa paagiman kan paggamit kan mga bagong mga teknolohiya. Nakisumaro sa nasambit na nga aktibidad iyo ang lokal na gobyerno kan siyudad kan Naga, asin man si Bam Aquino, senador kan Pilipinas, Department of Education Bicol sa paagiman ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad, DepEd Naga City School Division Superintendent Susan Culiano, mga representantes kan Academy Philippines, McBride Corporation asin K Family Foundation, mga paratukdo asin estudyante na nagigikan mismo sa Dr. Domingo Absede Elementary School basado sa DepEd digdi sa laog kan na siyudad kan Naga sa paagi ni DepEd Naga City School Division Superintendent Susan Culiano. Dakulang tabang ang mga private public partnership tangani man na mas pang maisulong ang dikalidad na edukasyon sa enterong lugar kan Naga asin iba pang lugar kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal, digital license gikan sa LTO portal pwede nang ipresentar sa mga checkpoint. Daryl Banya sa detalye. Sigon sa pahayag kan LTO, pwede nang ipahiling kan si isay man na motorista
ang digital driver's license na pwedeng i-access sa LTO website sa mga LTO enforcers as in iba pang deputized law enforcement personnel. Kinakaipuhan na aktual na i-access kan motorista ang LTMS portal as in ipapahiling ang sa indang driver's license. Hahanapon ang LTO portal ngarig na magluwas ang lisensya mismo na digital as in iyo ang ipapahiling sa checkpoint in kaso mawalat sa harong ang lisensya. Alagad iba subot ang urulay as in pwede nang patawanin penalidad kung screenshot sana kan driver's license ang ipapahiling. Sa balyo ka ini makakatabang subot ini sa mga motorista ninhuli ta may mga pagkakataon na nawawalat talaga ang sa inang mga lisensya o kaya man na wawara. Mientras tanto 3,000 pesos ang penalidad sa mga motoristang mawawalat ang sa indang lisensya o driving without license as in daiman makapresentar o makapahiling kan sa indang lisensya online o gikan mismo sa LTO portal. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinasuspindi kan lokal na gobyerno kan Banwan kan tinambak Camarines Sur. Poon kasud mga alas 12 nin pagkaudtoa aldaw kan Miyerkules an klase duman sa Bakakay Elementary School sa Banwan kan tinambak Camarines Sur. Ninhuli man kan nagkaperang mga health condition na napabareta sa mga estudyante asin man staff kan asambit na nga eskwelahan. Egwa kaya subuot ning kumpirmado nga nagpositibo sa impluensya 15 anigwa kada sinasabing may mga trangkaso 86 na mga estudyante igwanin abo asin man na sipon 12 anigwaman kan pinagapod na chickenpox o utos. Duwang mga teaching and non-teaching personnel man ang nakamati kan kaparihong mga sintomas. Basado sa LGU duman sa Banwan kan tinambak Camarines Sur, pinagpipiriparar na ang isusumiting incident report sa Department of Education Camarines Sur School Division Office. Digdi sinugo kan LGU duman sa Banwan kan tinambak Camarines Sur ang Municipal Health Office kan asin man Rural Health Office na magsagibo kan disinfection asin na iba pa nga mga kakanigong health intervention tanganing mapangatamanan ang mga estudyante mga paratukdo sa nasambit ng eskwelahan. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sinasabing aros sa kabangang milyon ang kantidad kana indemnity check na naitauna sa mga parauma duman sa parte mismo kana Rinconada area. Ianda sa tabagman kada opisina kada Philippine Crop Insurance Corporation PCIC sa interong Kabikulan. Nangapudan niya na ang opisina kada PCIC sa mga parauma sa Bicol asin man probinsya kan Camarines Sur na paipa sa irarom sa insurance an sa indang mga panamnon tanganing igwa subuot nin proteksyon asin makukuha natabang gikan sa parte kan PCIC oras na may magkaigwanin pagtama nin anuman ay klase nin kalamidad. Mas magayon subuot na naka-insured o nakapasiguro sa paagikan insurance ang mga panamnon kan na mga parauma tanganing kuning kaso may mga remalaso na mangyari igwasinda nin makukuha na tabang. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kitangunyan sa lado lokal. Nagpunang magmonitor ngunyan ang DTI sa Camarines Sur kan mga Christmas light product ini maski pangani harayo pa ang kapaskuhan.
digdi sa rason na tanganing masiguro na an mga ini igwa kan pinagaapod na mga P-Smart as in IP Smart para masiguro man na maray ang kalidad kan mga produkto nga Christmas light mantang igwa naman daangunyan na nagbabarakal kan mga ini uyan parte kan mga pahayag ni Direktor G. Ablan kan DTI sa Naga. Well, actually, as far as Christmas light is concerned, nagtuon naman kitang monitor kasi right now, igwa kitang sa record na pigtaw sa mga sa listahan na ibinaba sa mga kang Bureau of Product Standards. Igwa kitang 247 na mga different brands and different companies na nag-o-offer yung mga Christmas lights. So gabos po yan, igwang quality markings, either ICC mark or PS mark. So latest, yan ang latest. And then, inilistahan na ini, we've already disseminated it sa mga establishments. In fact, kang nakaaging, kang last week, I think it was last Friday, nagkaigwang itang briefing naman sa ibang selected na mga negosyante when it comes digdi sa mga listahan kang mga igwang ICC mark and then PS mark. Paartiyan kan mga pahayag ni Direktor G. Ablan kan DTI sa Laog Kanaga. Mientras tanto, tulong nga mga produkto o branda ni mga produkto ang pinagmumonitor ngunyan kan DTI digdi sa Laog Kanaga. Yan base kaya sa record kan DTI kanakalis na taon da ipa nakakapag-renew ang kan sindang lisensya o quality marking ang nasambit ng mga produkto. Sigun man kiablan maski nga ni average and validity kan quality marking and abot sa naman sa 2 taon ang kinakaipuan kani si quality marking kan na 2023 nagpasuna sigun pa sa payag kan na DTI sa Camarines Sur sa lista ninda igwa pa nina nagpasuka na kalis na bulan kan Oktubre asi ungo niya na bulan kan Oktubre asin kan nakalis na bulan kan Septembre kaya ini padagos kunyan ang pagmonitor kan DTI tanganing day na ini maibinta pa sa parte mismo kan publiko o yan parte kan mga pahayag pa kan DTI na si J. Ablan. Igwaman sa last year's na record na tulupang garo brands ang daipa nakaka-renew kang sa indang license or ining sa quality markings. Kasi alam mo, on the average, ang ano kayan, ang validity kang quality markings is only good for 2 years. So itong nagkaigwang quality markings kang year 2023, ngunyan pong taon, naglaps na yan. So igwa, naman sa listahan, igwa nang naglalaps ngunyan na Oktubre, and then igwa man kang nakaaging bulan. So yan ang closely i-monitor ta kung igwang nagpo-proliferate or nagpapabakal ng mga arugyan na establishment kasi bawal na yan or the Artiyan kan mga pahayag ni J. Ablan kan DTI Camarines Sur. Maski na nga ni igwanin mga quality marking ang sarong produkto alagad kung ini nagpasuna, ini anday na pwedeng ibinta pa o ipabakal sa merkado o sa mga establishmento. Sa rason na baka nagluya naman ang kalidad kan sa indang mga proyekto. Sa irarom kan lay, igwasananin na validity ada pizza asin na kalidad ka na sambit ng mga produkto oras na madakupan ang sarong establishmento na nagbibinta o nagpapabakal ka na pasuna ng mga quality marking igwa ni magkakanigo nga pinalidad na ipapataw sa sarong negosyante o may sadiri kan sinambit ng establishmento. Uya pa si J. Ablan kan DTI. Opo. Sir, baka ang iba nagsasabi na, sir, igwa man yan yung quality marking, ICC mark, kaya lang yan, naglaps lang talaga yan. So gusto sabihin, okay pa man yan, inita.
ikaw mo talaga ngayong ICC match. Actually, daiyan pwede. Kasi gusto sabihin, may tendency kaya na baka nag-deteriorate naman po sa quality kadi. Kasi again, under the law, igual ang validity, ang mga test, and even ang quality ng mga produkto. So, data ina-advise ang mga establishments na pag nag-lapse na ang sarong quality markings, ipabakal pag-iraray. Artiyan kan mga pahayag ni Director J. Ablan kan DTI sa Naga. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, maabot sa 150 mga estudyante kan Sabang National High School duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur nagpasairarom kan mental health guidance self-health full kid program orientation kana sudma duman sa parte kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur sa sinasabing pinanginutan kan nagkapirang mga non-government organization o NGO na nakipagkoordinar mismo sa sinambit na barangay para sa mga estudyante kay banan digdian mga magurang iyan tangani man na maaraman ninda asin maiwasan ang pagkakaigwa kan health problem sa pag-iisip sa paagi kan mental health awareness urog na duman sa mga nakakamati kan sinasabing depresyon. Uya si Barangay Kapitan Pul Santos kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ang unyanal daw po, nagkataon lang na sa pag-apot ni Sir Boyet. Actually, unyanal daw, igwa pong inapot na mental health guided self-help toolkit program orientation. So, ini po, igwang mga non-government organization na nagtiti sa barangay. Pero nakipag-coordinar po ni sa Sabang National High School and ang participants po yung mga estudyante kang Sabang National High School and ito pong mga magurang ninda. So, ini po ang pag-urulay mapapadapit sa mental health. So, kumbaga advokasya po kang ang grupo ini Flourish Mental Health Initiative Incorporated at ining Bicol Youth Leadership Initiative. So, sinda po itong nagkukondisyon niya ng aktibidad dito sa mga oras na ini po dito sa samuyang barangay. So, yan, for mental health awareness, aramtangon niya ng mga panahon, kadakol po ang mga nagsasapo ng depression, stress, anxiety, kung ano-ano problema sa pag-iisip na kung sa'yo na minsan, ibang kinakapulian. Kaya sa rupuling kumbaga yung aktibidad ni Nita Kulaong pong bagay niyo. Artiyan kan mga paig ni Barangay Captain Pul Santos kan Barangay Sabang duman sa Calabanga, Camarines Sur. Kumpirmar niya ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Barangay Campiña, Francia sa Laog kan Naga pagkaka-discovery kan tulong drug din dyan sa Barangay Campiña, Francia, Naga City na nagresulta kan pagkakadakop kan 18 mga persona na involto sa paggamit kan pinagpapangalan na bulong o illegal drugs. Naging matrayong po ang operasyon na uliman kan pagtatarabangan kan PDEA, Intel, Philippine Army, asin man kan NBI na pinagibo dyan sa Barangay Kanda, Piña, Francia, Naga City. O yan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Barangay Piña, Francia, Naga City. Ayo po, iniyo sa pagtarabangan po niyo kang sa tuyang PDEA, Intel, Philippine Army, NBI, kasi sa tuyang matibay na mayor na si Mayor Lenny Robredo na nabukan niyo yung team. Talagang fully implemented po kung yan. Diyos sa tuyang nasasakupan. And sana po nakikiulay na si Kuya Cap na sana magpurundo na dahil na sa tuyang programa, lalong-lalo na manungod sa illegal na droga at talagang padagos po ang sa tuyang programa. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Barangay Piña, Francia, Naga City. Kasubanggi nagkaigwaman kan pinagapod na drug bypass operation sa laog kan Siyudad Canaga kung saan sarong pusher an binawianin buhay sa nangyaring
bypass operation kanini anda magkaigwa ni na konfrontasyon sa parte mismo kan mga autoridad an pusir tagaduman sa parte mismo kan banwaan kan kanaman alagad dyan nagkaigwa nin transaksyon sa barangay kan Abilyan, Naga City. Duang miyembros kan pulis Naga an nairido matapos na ini masaksak kanda nasambit ng suspetsado. Sangunyan nagpapadagos ang gidigibong investigasyon kan mga miyembros kan PNP mapadapit sa nasambit ng insidente mantang ana nasambit ng suspek na binawian ni na buhay dinara sa sarong punerarya digdi sa Laog kan Naga ang duang miyembros kan PNP na nasaksak na irido ang yaon nakakumpine sa hospital. Yan mga tugang angkat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang akuan sa indong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.